Hello guys! Kumusta kayo, no? So, may pag-uusapan tayo guys, no? May natanggap kasi akong isang comment at medyo mahirap ipaliwanag pag through conversation ng texting, no? So, pag-usapan natin, ano ba tong issue na to, no? Ano ba tong issue na to? Yung bang, paano ba daw gawa ng, paano ba daw ang paraan na magre-renew ka ng lisensya mo, maglalagay ka ng lisensya mo na habang naka-duty ka, no? Nangyayari ba yun, no? So, yun ang ating pag-usapan ngayon, guys. Tara! Alright, guys! Welcome sa Redels TV. 14 years, more or less, bilang security officer, security guard. Ang pag-uusapan natin, guys, kung ano ba ang paraan na mag-renew ka ng license mo, maglalakad ka ng lisensya mo, na may duty ka naman, no? Ano ba dapat na pamamaraan ng gawin natin, no? So, yan ang pag-usapan natin, guys. Pero bago ang lahat, guys, baka magulat kayo, mahaba buhok ko, may earrings, no? Tapos, mukhang tambay lang, no? Guys, wala sa mukha ko ang security officer, security guard, kasi ako ay isa ng retired na po ako, no? Retired na po ako. So, hindi na po tayo active, no? Gumagawa ako ng mga video regarding duty ng gwardiya, diskarte ng mga gwardiya, base sa mga karanasan ko, dumalaw kayo sa channel ko, ayan. Pag nasa channel ko na kayo, guys, pindutin nyo na yung playlist dyan, ayan. Pag napindit yung playlist, guys, yan ang lalabas. Pag nasa playlist na kayo, pumunta na kayo sa Security Guard Matters. Nandyan yung mga karanasan natin, mga diskarte, tulad ng pag-usapan natin ngayon, mga diskarte, paano ka makasurvive sa pagsi-duty ng gwardiya, no? Kasi guys, ako ay maraming napag-dutyhan, napag-applyan ng agency, iba-ibang agency ang napuntahan ko, iba-ibang duty ang napuntahan ko. Pero hindi na yan ang topic ngayon natin, no? Ibang kwento yan. Ang topic natin ngayon ay paano maingay yung mga ang ingay ng mga aso rito. Paano ang diskarte, paano ang paraan na yun ang katanungan ko rin dati nung bago pa ko, may renewal pa. Akala ko kasi yung lisensya dati. Pag once na na-issue sa atin, tuloy-tuloy na. Wala nang expiration date. Yun ang akala ko dati. Yung pala may expiration date pala. Alam ko ngayon, parang 5 years bata ngayon. Correct me if I'm wrong, no? Pero sa amin dati, 2 years lang. 3 years ba ngayon o 5 years? Hindi ko na alam, guys. Pasensya na kayo, ha? Kasi hindi na ako updated. Kasi matagal lang ako retired, no? Pero nung kami, 2 years. 2 years yun sa amin. Anyway, so may natanggap akong isang comment, no? Ayan, comment na yan. Ayan, kita nyo yung comment, ayan. So, nag-comment siya sa isang video ko. At ito, basahin natin. Sabi niya, paano kung may trabaho ang gwardiya, tapos pinalakad niya lisensya? Ano pinalakad? Siguro inisip niya, ipaparenew niya yung lisensya kasi may duty na nga, di ba? May trabaho. Hindi ko alam kung naka-duty pa siya o may trabaho siya. Pero alam ko, naka-duty siya kasi may trabaho. Pinalakad niya lisensya. Hindi niya siguro, hindi ko alam kung nag-gets na ba yung, kasi may video ko na pinalakad yung lisensya. Yung bang nag-duty ka, hindi ka nag-training, pinalakad mo lang. Ganun. Siguro inisip niya, ang ibig niya sabihin nito, pinalakad, parang pinaprocess niya yung lisensya niya for renewal. Biya ang trabaho, Bisaya to, ibig sabihin biya, iwanan yung trabaho, yan ang tanong niya. So, sumagot ako. Sabi ko, may renewal talaga ang lisensya, mag-leave na lang, sabi ko. At sumagot siya, ito, di pwede mag-leave, paano na kakainin namin? Oh. So, sumagot ako, sige sir, gawa na lang ako video para lalo maintindihan mo ang diskarte natin kung paano mag-renew ng lisensya. Okay guys, no? So, ang pag-renew ng lisensya guys, whether we like it or not, yan ay gagawin natin. Kasi nga, may expiration nga yung license natin. So, responsible ng bawat gwardiya yan. At kung mag-duty ka na
ang lisensya mo ay expired na, ang mananagot dyan, siyempre, yung agency, ikaw. Kasi alam mo naman yun eh. Alam mo dapat yun, hindi mo dapat baliwalain yun, no? So kami, nung kami nag-duty, depende to sa diskarte ng agency kasi. May mga agency kasing may mga diskarte sila, no? So, iba-ibang diskarte ng agency. Kami, pag nakita namin na expiration date ng isang, every now and then, nag-check kami ng expiration date ng license ng guardia, no? Ikaw, expire ka na, mag-renew ka na. Ang standard talaga niyan, 2 months before the expiration, dapat mag-process ka na, no? Kasi, may mga requirements yan, no? Ang iba namang agency, may ibang agency na para kumita sila, may sarili silang training center, no? Ang ginagawa nila, refreshment course ang tawag dyan. I-refresh ka nila 1 week din. Tapos, tsaka i-process yung renewal ng license mo. So, may bayad yun, siyempre, no? Sa ibang agency yon. Pero sa ibang agency, hindi na kailangan yan, no? May mga agency na hindi kailangan. Kailangan, i-renew mo lang lisensya mo, okay na, no? So, kung ang agency mo ay medyo, yung malaking agency kasi, may sarili silang training center. So, hindi ka makakaligtas dyan. Whether you like it or not, magtitake ka ng refreshment course, no? So, 1 week kang walang duty. 1 week ka lang walang duty at saka tayo pupunta dun sa sinabi niya. Kasi gusto kong, ito ay magsasalita ako ng tutok, ay yung tinatawag na real talk, wag nyo ikagagalit. Yung nag-comment, wag mo ikagagalit. I-real talk kita ngayon, no? Kasi alam kong halata ko na medyo may kabataan ka pa sa duty mo. At medyo may pakapilosopuhan pa ang ating mga kaisipan. So, medyo bigyan natin ng liwanag yung kaisipan mo para maintindihan mo. So, may ibang agency na gano'n, nagpapare-refreshment course at no choice ka kundi i-take mo yun. Kung hindi, di wala kang duty. Okay? So, kami naman, sa mga agency namin dati, may mga hindi mahigpit na agency. So, ako dati, ang diskarte ko, may trabaho ko. Siyempre, may pamilya ako eh. Kung matitigil, isang araw nga lang hindi ako makapag-duty. Hirap na ako dati kasi ako lang magtatrabaho. Ako lang may trabaho sa amin. Breadwinner ako. Nangungupahan pa kami. Taga-Bisaya kami. Nasa Maynila kami. Kaya, hirap. Ang ginagawa namin diskarte guys ay 2 months pa lang ay nagpa-process na kami ng renewal niyan. Nagpapalakad na kami. So, ano bang ginagawang diskarte namin? Kinakausap na namin yung tinatawag yung officer namin na, sir, panggabi mo na ako kasi kukuha ako ng requirements for renewal ng license. Nagpapanggami kami. So, kukuha kami ng DI, mga DI namin, mga MBI, mga police clearance, kung ano yung pangangailangan doon sa requirements. At saka ngayon yun i-refile as a renewal, ipapalakad na namin. So, habang nag-duty kami, nilalakad namin yung mga requirements kasi nga, panggabi kami. Naintindihan ng mga officer namin yon. Kaya hindi nasasayang yung aming araw. Habang nagpa-process kami, kailangan 2 months. Bakit nga pala 2 months or 1 month? Bakit nga pala? Kasi, tamang-tama, i-release yung bago mong license, may duration of time ka. Tamang-tama, bago ma-expire yung license mo, darating na yung bago. Papatong na siya. So, walang kaba. No? Sasabihin sa'yo, mag-expire na yung license mo, sir, naka-on process na yan. So, maganda kung 2 months. Madiliman siya. Kung madiliman siya, may time, may kwan ka pa, allowance sa time na makaka-duty ka pa rin. So, hindi sayang yung oras mo. Yun ang ginagawa namin diskarte. No? Hindi tulad ng iba na alanganin na mag-renew. So, pinaliwanag ko lang sa inyo guys kung anong ginagawa namin diskarte. Kasi sabi niya, paano kung may duty kami? Biyaan trabaho, sabi niya gano'n. Namimilisog po siya, no? Hindi pwede mag-leave kasi paano ang kakainin namin, sabi niya. So, ganun, naintindihan ko siya. Kasi ganun naman ang sitwasyon ko dati. Ganun ang sitwasyon ko dati na nanghinayang akong iwanan yung trabaho o manghinayang ako na hindi maka-duty kasi nga
paano nga naman talaga? Kasi ako lang nagtatrabaho eh. So yun ang ginagawa naming diskarte, no? Malayo pa lang, 2 buwan pa lang, nagre-renew na kami ng license namin. Panggabi kami, nilalakad na may requirements. Pag may requirements na, mag-uusap na kami ng mga fixer na pakilakad na lang to, ganun. Alam mo kasi, hindi ka naman kabado na pinalakad mo yung lisensya mo kasi totoo naman kwan yun. Wala lang formality na nagre-retraining ka. But yung knowledge mo, yung kaalaman mo sa trabaho, meron na kasi nag-duty ka na eh. Di ba? Lalo na ngayon, may mga YouTube na eh. No? May mga YouTube na. Ang importante lang, hindi piki yung napalakad mo, yung hindi ba kwan galing doon sa pinagawa. Mismo talagang doon sa process. No? So, makikipag-usap ka lang sa taong liable. Reliable na tao. Yung totoong lisensya ang makukuha mo, yung hindi peke, no? Yun lang, pag peke, tapos ka. Kaya dapat mayroon kang kilalang lalakad sa iyo na totoong lisensya talaga kukunin, no? Nangyayari yon, pasensya na, ganun ang diskarte, nangyayari yon. But, ang sinabi ko nga, ang formal na renewal ng lisensya ay refreshment course yan. 1 week din yan, at saka ngayon, kukuhan ka sa krami, yung tinatawag na appearance, no? Pero nung kami may mga option naman, may hindi iba medyo may pagkamahal ng konti yung non-appearance, no? Non-appearance, mahal ng konti yon. Huwag niyo ipagpinto to sa iba. Ganun ang diskarte namin. So, non-appearance na ako, pre. Sige. Oh, ngayon, di ba? So, bayad na kami, lakad na. So, tama-tama, 2 months. Oh, pre, ano, kumusta na? Chat lang kami, o kaya tawag, o ngayon chat na eh, tsaka text, no? Pre, wala pa eh. Kung kabahan ka man, 4 weeks na pre, wala pa rin. Pre, pasensya ka na, medyo alanganin ng banatan ngayon. Hindi ka kabado. Kasi bakit? May 2 months yung allowance mo eh. Pagdating ng 1 month, imposible hindi may release yun. So, pagdating ng 1 month, ba't dumating na yung bago mong lisensya, wala ka lang kaba. Tuloy-tuloy ang duty mo. Bakit? Nandyan na yung bago mong lisensya. Ngayon, dito tayo sa tinatawag na mga excuses ng mga gwardiya, no? Kasi ako, officer ako eh. Marami akong excuses na natatanggap. Okay? Mga excuses na, sir, wala pa akong pang-renew eh. Wala pa akong pera, sir eh. At yun si sir, ano, magli-leave kami? Paano yung makakain namin? Wala kami makain. Okay, no? Yan ang mga pang-pilosopo ng mga salita. Remember guys, ito mata sa mata tayo ha. Magalit na kayo kung magalit. Remember guys, pag nagtatrabaho ka, company rules ang masusunod, hindi ikaw. Yan ang tandaan mo. Walang pakialam ang agency o sa kumpanyang pinagdudutihan mo sa personal na issue mo. Magutom ka man dyan o nahirapan, wala silang pakialam sa ganong issue. Ang ini-impose nila ay company rules. Yung mga excuses na yan, kung papakinggan ng kumpanya yan, aabusuhin yan. At lahat gagamitin yan. Kasi, kuwan, yung tinatawag na gumana. O, dito tayo. Pa-expired na yung license mo. Ang katuwiran mo, wala kang perang pang-renew. Kung papayagan ka nilang ganun ang katuwiran mo, so ibig sabihin magjo-duty ka na expired yung license mo. Sino ngayon ang mananagot? Una-una kami mga officer. No? Kasi nasa rules yan ng gwardiya na hindi ka dapat payagang mag-duty kung expire ang license mo. So whether you like it or not, wala kang duty. Bakit kita bigyan ng duty? Expire nga yung license mo. Ngayon, ang tanong mo, wala ka namang puso, sir? Wala ngang pera yung tao pang renew eh. Yan ang tinatawag na personal responsibility mo. Kumikita ka, 2 taong kang naka-duty, hindi mo pinaghandaan para sa lisensya mo, para i-renew mo. At gusto mo mangyari, i-hassle mo yung operation ng detachment mo.
operation ng agency mo dahil sa personal excuse mo, personal na pangatwiran mo, at personal na pamimaliso po mong katwiran. Di ba? Personal responsibility mo yan na magtabi ka ng pera para pag nag-renew ka ng lisensya, alam mo yan na may panggastos ka. Dahil wala kang self-discipline na magtabi ng pera, ngayon gusto mo, ikakatwiran mo yon na, ay wala akong pera akong panggastos sir eh. So gusto mo, ikuan ka yung i-considerate kasi kawawa ka naman, wala kang pera. Ganun ba yon? Dito tayo kay kuya na nag-comment. Paano hindi pwede? Kasi paano yung kakainin namin? Sino masabing hindi pwede, sir, na hindi ka mag-leave? Ikaw susundin ng mga boss mo, sir? Nangangamuhan ka, sir. Tayo ang susunod. Tayo ang papalo. Hindi tayo ang susundin. Okay, sir? Huwag kang magalit, sir, ha? Kasi nakikita ko na medyo may kabataan pa siguro ang edad mo, sir, dahil hindi mo nakikita yung katotohanan sa buhay ng pag-duty ng gwardiya. No? Hindi katuwiran yung wala kang makain. Nag-leave ka, wala kang makain. Hindi katuwiran yun, sir. Personal responsibility mo yun. Dapat alam mo na mag-re-expire ng license mo. Dapat nagtabi ka na ng pera para sa mga ganun. Sandali. Naputol yata. Oh yes, parang naputol yung camera. Pasensya na. So, hindi responsibilidad. Doon tayo sa paano daw hindi pwede. Kasi nga daw, paano daw yung kakainin nila. Sir, walang pakialam ang agency natin o ang kumpanya natin sa personal issue mo. Kung pabaya ka sa sarili mo, sir, dahil hindi ka nagtabi ng pera para sa ganun, eh hindi na nila problema yon. Ang responsibilidad mo sa sarili mo, dapat gampanan mo, sir. Ngayon, kung hindi mo gagampanan, sir, you must face the consequences of your action. Hindi tayo susundin ng kumpanya, ng agency natin dahil sa katuwiran mo medyo namimiluso po ka, sir. Kaya nga, kininto ko sa inyo sa una ng video natin kung paano ang diskarte namin. May diskarte. Magpanggabi ka, kung ayaw mo matigil yung duty mo, 2 months pa lang, mag-renew ka na. Para may time na allowance ka. So, panggabi ka, kukuha ka ng mga requirements mo para sa renewal mo. Ngayon, tuloy-tuloy duty mo, panggabi ka. At kailangan advance ka mag-renew. So, hindi matitigil ang duty mo. Pero kung sabihin na, mag-expire ng license mo, kailan mo ipaprocess yan? Kung sabihin sa'yo, kunwari, inspector ng galing, inspector o officer tulad namin, nasa detachment, mag-expire na yung license mo next month, Ano bang, kailan ka magpa-process niyan? Excuse me. Anong katuwiran mo? Sir, may duty ako, sir, Hindi ko malalakad, gaganunin mo. O di sige, mag-leave ka. Ay, hindi, sir, hindi ko pwede mag-leave, sir. Wala kami kakainin. Gaganunin ka, susundin ka nila. Ganun ba yun? Yan, gagawin mo, makikiusap ka, sir, biti ba akong panggabi na lang muna, sir, kasi magpa-process ako ng license ko, sir, kasi sayang din kasi, sir, pagka walang mapuputol duty ko, kapos ako ngayon, sir, wala akong naitabi, sir, marami akong problema sa pamilya ko. Siyempre, kung dikit ka sa officer mo, di pagbibigyan ka. Pero kung matigas ang ulo mo, pilusop po ka sa officer mo, kung kami diskarte namin mga officer, pag pilusop po ang tao namin, pilusop po na nga, medyo may kabastusan pa sa amin, walang galang, pahirapan namin. Ay hindi, pang-araw ka Mag-leave ka na lang. No choice ka kundi mag-leave. Ngayon, kung mamimilusop po ka pa rin, hindi sir, lalakarin mo na yan, sir. Tapos naabutan ka na expire yung license mo, forced to leave ka. Ipo-forced to leave ka namin, officer. Ngayon, anong gagawin mo? Pag sinabing forced to leave ka, ay hindi pwede, sir, wala akong makain. Gaganon ka. O, di ba, sir?
Kaya, kaya ako gumawa ng video para maintindihan ng nag-comment. Hindi tayo pwedeng mamilusupo sa roles ng kumpanya o ng agency natin. Kasi ang masusunod ay ang roles ng company. Hindi tayo mga gwardya. Tayo ang susunod sa kanila. Gagawa lang tayo ng paraan para tulad niya, sinabi ko nga sa inyo, para ayaw mong matigil sa duty mo, magpanggabi ka. Kaya nga sabi ko, marunong kang lumangoy sa agos. Ulitin ko na naman ulit ang pag-duty ng gwardya, may 3 filosofiya ako. Sala sa init, sala sa lamig ang gwardya, marunong ka lumangoy sa agos, at wala tayong pinakasalang pwesto. So ito ngayon ang applicable dito, malungoy ka lumangoy sa agos. So ibig sabihin, sir, pwede ba akong magpanggabi sir para rin nyo ko yung lisensya. Ngayon, kung yan ang katuwiran mo palagi sa officer mo, paano yung makakain namin? Wala kang gaganong-ganon ka. Hindi obra yan, sir. Tayo kasi yung mga kabataan, galing sa nanay, tatay yan. No? Galing din ako dyan, kabataan ko. Pwede tayong mamilusupo sa nanay at tatay natin kasi nga, mahal tayo nila. Uubra yung mga pilusupuhan natin sa kanila. But, kung lumabas ka na sa totoong buhay, magtatrabaho ka na, magpuprovide ka na sa sarili mo, dito na yung malupitang labanan na hindi ka nasasantuhin. Sumunod ka sa policy namin kasi nag-apply ka. Ngayon, kung hindi ka marunong sumunod ng policy ng company, mag-retire ka at magnegosyo ka. At ikaw yung boss, ikaw yung susundin. Okay? Pero sa ngayon, gwardya tayo, kung ano yung policy ng company, susundin natin. At huwag nating bitawan ang mga salitang pilusupuhan. Sir, wala pa akong pera, sir eh. Paano ako magre-renew? Wala akong pera, sir. Gaganon ka? Sir, paano yung makain namin, sir? Ititigil mo kami sa duty, sir? Magli-leave kami? Paano yun? So, anong gustong gawin mo? Ay, sasabihin ng kumpanya, ay, sorry ha, wala ka palang pera. Ay, sorry, may duty ka pala ha. Ganunin ng kumpanya, gaganon ng kumpanya sa inyo? Anong pakialam ng kumpanya at ng agency sa personal issue natin? Kung wala kang makain, problema mo yun. Dahil hindi ka naghanda. Kaya marami akong mga video kung paano ang tawag doon, financial literacy. Financial literacy. Doon ako nakalamang sa mga kasamahan kong gwardya, kaya ako nakapag-retire ng maaga at nakapagpahaba ng buhok at nakakapag-earrings na. Model-modela na. Wala na akong amo. Wala na magsasabi sa akin, oy, yung buhok mo mahaba. Oy, bakit ka na ganun? Kasi ako na ang boss sa sarili kong negosyo. Pero, kung ikaw nagjo-duty pa, dapat may personal responsibility ka sa sarili mo. Sundin mo yung mga rules ng kumpanya na saan ka naka-employed. Okay ba, sir? Hindi natin pwedeng ikatwiran ng buko. Hindi natin pwedeng ikatwiran yung mga pilosopuhan nating salita. Huwag kayong magalit. Huwag ka magalit, sir. Huwag kayong magalit sa yung mukha na ito ay sinabi ko nga sa inyo, inire-real talk ko lang kayo. Kasi, ramdam ko naman yung katwiran mo. But hindi mo naintindihan yung totoong labanan ng buhay. Na tayo ay nagsusurvive. Kaya nga tinuturo ko paano ka lumangoy sa agos. Aagos ka para mag-survive ka. Ito ngayon problema mo, di ba? Hindi ako pwedeng tumigil sa duty dahil wala kami makain. O anong discarding tinuro ko? Magpanggabi ka. O di hindi tigil yung duty mo. 2 months pa lang, mag-renew ka na. Ang ginawa mo, 2 weeks na nga, wala ka pang ginawa. 2 weeks na nang expire ng lisensya mo, wala ka pang ginawa. O, sino mali nun? Mali ng officer mo, mali ng agency mo, mali mo? Mali mo. Tapos magdadrama ka ngayon na paano yung kakainin namin kung ililib mo kami, forced to leave. Pakialam ng agency at company mo kung wala kang makain. Yun, sir. Harsh na to, sir, ha? Kung wala kang makain, kasalanan mo yun, sir.
Kasi nung kumikita ka, sir, hindi ka nagtabi ng pera para sa ganung sitwasyon na magre-renew ka. Ay, baka ilib ako. Malalaman mo naman yan, sir, kasi nasa agency ka eh. Malalaman mo yun eh. Ang policy ng agency nyo, malalaman mo, pre, nag-renew ka na ba? Oh, anong ginawa mo, pre? Nag-leave ako, pre, 2 weeks. Oh, leave ako, pre, 1 week. Oh. Oh, di ba malalaman mo yun? Bakit, pre, pinalib ka? Oh, pinalib ako eh. Oh, di alam mo na ay, pinapalib pala. Maghahanda ka na ng pera ngayon. Hindi yung sasabihin mo, paano yung makakain namin? Di ba, sir? Ngayon, kung nalaman mo na, pre, ano pang ginawa mo sa pagkuhan ng lisensya mo, pag-renew mo? Pre, 2 months pa lang, naghanda na ako, pinarasis ko na. Tapos, pre, anong ginawa mo? Nagpanggabi ako para hindi matigil yung duty ko. Tuloy-tuloy ang kita. At sir, dapat aware ka, sir, na ang gwardiya na RTO. Ano yung RTO, sir? Kung hindi mo alam yung RTO, sir, may video ako dyan. Hanukatin mo lang yung channel ko, sir. Ha? Biglang na RTO ang gwardiya. Tapos sasabihin mo, well, paano yung kakainin namin? Dapat, nakakapaghanda ka dyan, sir. Kasi hindi tayo regular, sir, no? Sa duty natin. Anytime, pwede tayong ma-RTO, sir. Kaya yung sabihin mo, paano yung makakain namin? Sir, sariling diskarte yun, sir. No? Kailangan maalam ka. Hindi yung ikakatwiran mo yan sa harap ng officer mo at sa harap ng agency mo. Kasi wala silang pakialam sa atin, sir. Kung ano yung personal issue mo yun. Isosolve mo yun on your own. Kaya ka pumunta sa duty mo kasi kailangan mo ng pera. Hindi mo kailangan ng trabaho eh. Sige, trabaho ka lang, wala kang sweldo, papayag ka ba? Hindi. Kaya ka nagtrabaho kasi kailangan mo ng pera. No? So, kaya ka nagtatrabaho. Napipilitan tayo magtrabaho dahil kailangan natin pera eh. Yun yun, sir. So, kung kailangan mo ng pera, magtatrabaho ka. Pag nagtrabaho ka, a-apply ka sa kumpanya. Pag nag-apply ka sa kumpanya, susundin mo yung rules nila. Hindi yung susundin yung sarili mo. Sarili mong katwiran na alam mong, no, medyo may pagka-pilosopo. No, sir. Huwag ka magalit, sir, ha? Ito ay pinapaliwanag ko lang. So, ngayon, ang pinaka-tema natin sa video na to, paano tayo mag-renew na hindi masasayang ang oras natin. Una-una, yung officer nyo ang malaking papel niyan. Imamaneuver niya yung mga duty nyo. Palagay natin, sir, pwede ba akong panghapon na lang? Hindi ka pwede pang gabi kasi ganito eh. Kasi marami nag-aagawan sa gabi. Sir, pwede ba akong panghapon na lang? O sige, panghapon ka na lang. Second shift, ika nga. O sa umaga pa lang, lumakad ka na. MBI, DI, kuhan. Tapos, pagka-file mo, kinabukasan, duty ka ulit. Kinabukasan, lakad ulit, panghapon ka eh. Isang kinsenas ka panghapon, lakad ulit sa umaga. Hanggang sa matapos mo na yon. Yun yung tinawag diskarte, sir. Didiskartihan mo. Okay, sir? Hindi yung ipipiloso po natin yung katwiran natin. So, I hope na maliwanag na sa atin, guys, paano ang diskarte, paano ang paraan para mag-renew ng license habang naka-duty ka. Okay, sir? Kung maliwanag, pa-like po, sir. Kung malabo, dislike. Kung nagagalit, dislike. Wala namang magpipigil sa inyo. At kung silent viewers kayo, sir, hindi pa kayo nagsusubscribe, pasipindot ng subscribe button, sir. Kung pwede lang, idamay mo na yung notification bell at kita-kita tayo. Pakipanood naman yung mga concert, yung mga advertise natin. Baka wala pa akong natikman kahit 5 duling sa channel ko eh. Baka pwede nyo akong bigyan ng reward lang. Panoorin nyo yung mga advertise natin. Ano, sir? Kita-kita sa next video, guys. Bye-bye!